Pabili lang ako ng gamot ko. Epinamic acid. Pampakalma ng kirot. Sobrang sakit yung pako. Hindi ako makalakad. Kaya, aminin man natin o hindi, nagkakaedad na rin tayo. So, gaya ng sabi ko minsan sa aking mga previous video, na parang kailan lang, bata pa lang tayo, malipad pa tayo, parang kailan lang, binata pa lang tayo, parang kailan lang, wala pa tayong kaseryosoan sa buhay. Pero dito na tayo sa panahong hindi natin namamalayan. Nagkakaedad na tayo. Kaya nang sabi ko sa aking previous video, nagkakaedad na tayo. So, huwag nating hayaan na sa kabila ng mga panahon ng buhay natin, na humantong tayo sa punto na, at huwag din nating hayaan na maging yung relasyon natin sa Panginoon ay mawala. Kaya pag ganitong may nararamdaman tayo, minsan sa Panginoon na lang tayo umaasa. Humihingi tayo sa Kanya ng lakas, humihingi tayo sa Kanya ng kagalingan, kagamutan. Kaya sabi ko ay walang pinakamahalagang bagay kundi yung paglapit natin sa Panginoon. Walang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Sabi niyo. Sa pamagitan ng dakilang pangalan ng ating Panginoon, na bukod tanging ibinigay na pangalan sa silong ng langit para sa ating ikaliligtas. Yan ang sinasabi niya sa Book of Acts 4:12. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit buhat para sa ating ikaliligtas, mga kapatid. Kaya sabi niya rin sa Bible na walang sino mang maaring maglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maaring tayo ang lumalayo dahil matigas ang puso natin at nadadala tayo ng kalikasan ng ating pagkatao na tayo ay naging matigas ang puso natin, na kung saan bakit malayo ang presensya ng Diyos sa atin. Kasi nga sabi ng banal na salita ng Panginoon, kung saan sabi niya, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Pinagpapala ng Diyos ang gumagawa ng mabuti at against ang kalooban ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng kasama. Maaaring yes, yung mga ginagawa natin kung nakakagawa tayo ng masama sa buhay natin, ay maaaring na-enjoy pa natin yan. Huwag na natin hintayin yung pagkakataon na pag tayo ay tumawag sa Panginoon, ay hindi na siya makikinig sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, habang malakas pa tayo, walang ibang pinakamahalagang aspeto kundi yung paglilingkod sa Panginoon. Kahit sa paraan, pwede tayo maglingkod sa Panginoon, pwede tayo magpuri sa Panginoon, pwede tayong magbigay kapurihan sa Diyos. Huwag nating hintayin na saka pa lang tayo tatawag sa Panginoon pag meron tayong mga karamdaman. So, kailan pa natin isusuko yung buhay natin sa Panginoon pag may karamdaman na tayo? Kailan pa natin isusuko yung buhay natin? Kailan pa natin ilalapit ang buhay natin sa Panginoon pagka nabibilang na lamang yung panahon ng buhay natin? Kaya alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ako masasabi ko lang, kahit nai-enjoy natin yung mga bunga ng ating mga pinagpaguran, kahit naging masaya tayo, nai-enjoy natin yung bunga ng ating pinagpaguran, ng bunga ng ating mga lakas, mga bunga ng ating mga kapamaraanan, kung wala yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, ay isang nakakalungkot na bagay. Kung sakali man na tayo lumipas sa mundong ibabaw na ito, na malayong malayo ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, kung tayo ay lumipas sa mundong ibabaw na ito na wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, kasi nang dahil sa pagkakasala, nang dahil sa ating pagiging disobedience sa paningin ng Diyos, yung kasalanan yun ang naglayo sa atin sa piling ng Panginoon. Kaya upang magkaroon ng buhay yung ating naputol na relasyon sa Panginoon nang dahil sa kasalanan, ang pinakaunang o pinakamahalagang gawin natin ay yung paglapit sa Panginoon, yung pagbabalik loob sa Panginoon. Sa anong kapamaraanan? Ito ay sa pamagitan na pagtawag natin sa Kanya, hanggat may pagkakataon pa. Yung pagkakataon na tayo ay lumapit sa Panginoon, hanggat may pagkakataon pa.
hanggat may lakas pa tayo, hanggat may hininga pa tayo, yun ang pinakamahalagang bagay, yung paglapit sa Panginoon. Ang paglapit sa Panginoon ay isang kapamaraanan na pagtalikod sa lahat ng uri ng kasamaan, kamalian na nakukumit natin sa buhay natin. Yung mga maling nagagawa natin sa buhay natin, hanggat may pagkakataon pa ay lumapit na tayo sa Kanya upang sa gayon ay gaya sabi ko nga, kung tayo man ay bawiin ng Diyos ang buhay na hiram na ito, ay mayroon tayong maihaharap sa Kanya. Yung mayroon tayong kapanatagang pumarap sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Dahil kung tayo ay umiiyak sa sobrang hirap sa mundo ibabaw na ito, kung tayo ay umiiyak dahil tayo ay nalulungkot, kung tayo ay umiiyak dahil sa kabiguan sa mga bagay na nais natin, doon sa karya ng Panginoon, doon ay sabi ng Biblia, wala nang pag-iyak. At doon ay ang Panginoon na mismo ang magpupunas sa ating mga luha, sa ating mga mata. Doon ay wala nang paghihirap at doon ay kasiyahan sa piling ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya habang may lakas pa tayo, hanggat may pagkakataon pa, hanggat marami pang chance na ibinibigay ang Diyos sa buhay natin, talikuran na natin yung mga bagay na nagiging hadlang upang tayo ay makalapit talaga sa Panginoon. Ang nagiging hadlang sa ating paglapit sa Panginoon ay ito yung mga bagay na tinatangkilik natin sa buhay natin na walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Kaya kung bakit ang mga panalangin natin ay maaaring hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin natin dahil maaaring ang mga ginagawa natin ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ang ginagawa mo o ginagawa natin ay hindi nakakalugod sa Diyos, pakasaliksikin natin kung ang ginagawa ba natin, ang mga pagtitipon natin, ang mga plano ba natin, ang mga pagdidesisyon natin, yung mga pinaplano natin, pagtitipon natin, pagdiriwang natin, pakasaliksikin natin kung ang mga bagay na ito ay nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya bilang kaibigan, ito lang ang masasabi ko, kaibigan. Papasukin mo ang Espiritu ng Panginoon sa puso mo upang sa gayon ay makita mo ang mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo, kaibigan. Kaya wag mong tanggapin sa sarili mo na ang buhay ay panapanahon lang. Ang buhay ay kung mamatay, di mamatay. Wag mong isipin na gano'n. Isipin mo na may nakalaan sa bawat isa sa atin. Ayon sa sinasabi ng banal na salita ng Panginoon na doon sa karya ng Panginoon ay mayroong nakalaang sabi niya doon sa Book of John, sabi niya that in my Father's house are many mansions, that where I am there you may be also, sabi niya. May nakalaan sa bawat mananampalataya. Ngunit may nakalaan din, kaibigan, sa mga taong makasalanan at walang pagsisisi, na kung tayo ay hindi tayo magsisisi, tayo ay mamamatay sa ating ginagawang mga kasamaan at kasalanan. Mamamatay tayo not only for physical but spiritual. Yung eternal separation in the presence of God. Yun ang nakakatakot, kaibigan. Kaya pinakamahalagang mapagtagumpayan natin. Huwag lang tayong sana yung magtagumpay tayo sa mga material na bagay sa mundo ibabaw na ito. Kundi mapagtigit na mapagtagumpayan natin na sana the moment itong punto na ito, kaibigan, ay tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo upang magkaroon ka ng makamtan mo yung tinatawag sa Bible na sinasabi sa banal na salita ng Panginoon na ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan na ikaw ay maging anak ng Diyos, maging sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi ng Biblia na sa isang makasalanan ay mayroong kagalakan sa karya ng langit, na sa isang makasalanan ay nagsisi, tumanggap sa Panginoon, ay mayroong kagalakan sa karya ng langit. Kaya sabi ng Biblia, there is joy in the presence of the angels of God over one sinners that repent, sabi kanya. Sa bawat isang makasalanan na nagsisi, may kagalakan sa karya ng langit. Sapagkat nung tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, sabi nga niya na that if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away and all is become new. Kung ikaw tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo at nakipag-isa ka sa pamagitan ng pananampalataya, nakipag-isa ka sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, wala na yung dati mong pagkatao. The moment na tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo, magiging isa ka ng bagong nilalang. At ang Panginoon ay mag-uumpisang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo pag tinanggap mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay kikilos sa buhay mo, kaibigan. Kasi nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas,
doon sa karyan ng langit ay masusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, kaibigan. Yun ang pinakamahalagang mapagtagumpayan natin habang tayo ay nandito pa sa mundong ibabaw nito. Dahil darating ang panahon, bubuksan ang aklat ng buhay. Kung ang pangalan mo o ang pangalan ko ay nasulat sa aklat ng buhay, kaibigan, kapatid. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas na iyong buhay. Ano man ang sitwasyon mo, mahirap ka man, maginhawa man ang buhay mo, may karamdaman ka man, malakas ka man, wala ka mang karamdaman, huwag mo nang hintayin na dumating sa punto na kalabitin ka ng Panginoon sa pamagitan ng mga karamdaman sa physical na katawan at tumawag ka lang sa Kanya. Kaya kaibigan, may karamdaman ka man o wala, maginhawa ka man, mahirap ka man ang sitwasyon ng buhay, panahon na para kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Kasi siya lamang ang naparito sa mundong ibabaw. Bukod tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Si Kristo bilang Diyos, bilang bugtong na anak ng Diyos ay naparito. At binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Na siyang nating sasambain, pupurihin, ikilalanin bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, sabi ng Biblia, para sa ating ikaliligtas. Ako'y nagmamalasakit sa iyo, kaibigan. Si Kristo lamang ang bukod tanging makakapagligtas sa iyo. Kung paniniwalaan mo yung sinasabi ko, base sa Biblia, maliligtas ka kung sasampalatayaan mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, sapagkat kay Kristo lamang ang pinagmulat ng kaligtasan ng bawat isa. He is the author of our salvation, kaibigan, kapatid. At wala nang iba. Wala nang iba. Kung ano pa man ang mga dinadasal-dasalan na yan, mga ibang Diyos, siya ay Diyos ng mga Diyos, sabi ng Biblia. He is the King of Kings and the Lord of Lords, sabi niya. Kaibigan, hanggang dito lang ang video nito. Tandaan mo, sa kabila ng mga nagawa mong pagkakamali, pagkatisod, mga maling pag-iisip mo, maling mga desisyon mo, mga maling nagawa mo, nananatili pa rin na mabait ang Diyos sa iyo. Dahil binibigyan ka pa rin niya ng chance na makilala mo siya sa pamagitan ng mga ginawa ng Diyos, ng mga bagay na nakikita natin. Yung buhay na lang natin, kaibigan, na ang mga lahat ng ginawang ito ang nagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Diyos. At wala nang may dadahilan ng tao kung sila ay mapahamo, sabi ng Biblia. Kaya kaibigan, hanggang dito lamang.